Once again, good evening sa ating lahat. At ayan, nakikita na po ba ako? Ayan, ako po yung makakasama nyo sa mga oras na ito at muli po nating pag-aaralan ang chapter review ng Messages to Young People. At nasa chapter 45 na po tayo. Ayan, napakaganda po itong chapter na ating pag-aaralan ngayon. So, medyo madilim po ako. Ang importante yung salita ng Panginoon ating mapapakinggan. Ayan. So, welcome po sa ating mga viewers sa Facebook Live. At tayo na muli ay makakapag-aral ng chapter review ng Messages to Young People. So, entitled ang pagkataong kinalulugdan ng Diyos. So, atin po itong pag-aralan, ano po yung pagkatao na yung character na nag-glorify ang ating Panginoon. Sabi sa ating mga kita dito, yung mga talento na dapat gamitin para sa Diyos. Sa 1 Peter 4 verse 10, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, gamitin ninyo ito sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya. So dito, meron tayong iba't ibang talento na pinagkaloob ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So tayo, ang pribilehiyo lamang natin ay gamitin ito ng tama. Gamitin ito na ayon sa kanyang banal na kalooban. At ang Diyos ay nakatingin sa ating mga gawa. So sa Proverbs 15 verse 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. So, ano man yung ating mga ginagawa, masama man ito o mabuti, nakakaalam ang Panginoon. Kahit nasa sikreto natin ito ginagawa, nakakaalam po siya. Kaya wala po talaga tayong maitatago sa kanyang harapan. At mananagot tayo sa paggamit ng ating buhay at talento. Kung atin pong winawalang bisa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mananagot din tayo paano natin ginagamit ang ating sarili o ang ating mga talento. Kung tayo po ba ay nalulugod sa kalooban ng Panginoon o niwawalan natin ng kaya nga sabi sa Ecclesiastes 12 verse 13 to 14, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahutulad. So yan mga kapatid, lahat po ng ating gagawin ay titingnan ng Panginoon kung paano natin ito nagawa. Kasi nakakaalam po siya sa ating mga motibo, sa ating mga nais, at sa ating mga gusto bakit natin ito nagagawa. Kaya mananagot tayo sa Panginoon kung hindi natin tama ang paggamit nito. Ay kailangang turuan ng maingat at may panalangin upang maitayo nila ang kanilang mga pagkatao sa matibay na pundasyon. Ang dahilan kung bakit marami ang gumagawa ng mabibigat na pagkakamali ay sapagkat hindi nila pinapansin ang mga aral ng karanasan, ang payo ng mga magulang at guro ay nawawala sa kanila at sila'y sumusuko sa mga tukso ng kaaway. Kaya nga kailangan maturuan natin ang ating mga kabataan, tayo mismo sa ating mga sarili, ay maturuan natin ng maingat at may panalangin. Kasi habang bata pa ang isang bata, ay kailangan talagang matuto siya paano lumakad sa karunungan, sa katwiran, sa kabanalan. At ito yung magdadala sa kanya sa kanyang pagkatao. Kailangan matibay ito na nakapundasyon sa katotohanan. Nagbigay na po kasi si Kristo sa atin ng halimbawa paano mamuhay sa mundong ito. Kaya kailangan dalhin natin ang ating mga anak at especially mga magulang, tayong mga nagsisikap na sumunod sa Panginoon ay ipagkaloob natin sa Panginoon ang ating mga sarili upang tayo po ay mapabanal. Ang dahilan kung bakit marami ang gumagawa ng mabibigat na pagkakamali ay sapagkat hindi nila pinapansin ang mga aral ng karanasan. So, winawalang bisa natin yung mga bagay bakit natin nararanasan. Meron palang purpose, may layunin ng Panginoon na bakit niya ito pinapahintulot. Kaya, sinasabi dito sa ating pag-aaral, iniibig ng Diyos ang mga kabataan
Nakikita niya sa kanila ang dakilang mga posibilidad para sa kabutihan. Kung kanilang mapagtatanto ang kanilang pangangailangan kay Kristo at maitayo ang kanilang buhay sa tiyak na pundasyon, alam din niya ang kanilang mga pagsubok. Alam niya na sila'y kailangang makipaglaban laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman na nagsisikap na sakupin ang isipan ng tao, at kanyang binuksan ang daan upang ang mga binata at dalaga ay maging kabahagi ng banal na kalikasan. So ito po yung dapat natin gawin bilang mga kabataan, ay mahubog yung karakter ng ating Panginoon sa ating buhay. At napakasimpleng sabihin mga kapatid, pero ito po yung paraan ng Panginoon sa ating buhay para matuto tayo sa kanyang paaralan. Kasi nga iniibig ng Diyos ang mga kabataan. Tayong mga mahihina, nakakaalam ang Panginoon saan tayo mahina. Kaya kapag sinuko natin ang ating mga sarili sa Kanya, tayo ay matutulungan niya. Dahil nakasubok ang ating Panginoong Hesus sa ating mga kahinaan. Nakakaalam siya kung papaano niya tayo matutulungan. At alam din niya ang kanilang, o alam ng Panginoon yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kasi nadanasan din ito ng Panginoon. Ano? Kaya alam niya na tayo kailangang makipaglaban laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Ano? Kasi sarili natin mismo yung kalaban natin at kailangan tayo makipagbuno sa katwiran at makipagbuno sa ating mga sarili na kailangang manaig ang katotohanan, ang kabanalan. Kasi habang may pagkakataon pa tayo at habang may kabataan pa natin, daw magkaroon tayo ng banal na kalikasan. Kasi ito yung ninanais ng Panginoon na maging kabahagi tayo ng kanyang banal na likas. Kailangan talaga ang pagsisikap na walang pagod. Ano? Sometimes tayong mga kabataan, tayong mga tao, nawawalan agad tayo ng encourage na magpatuloy sa laban na ito kasi patuloy tayong nanghihina at wala nang magawa. Pero ang Panginoon, nangangailangan siya ng pagsisikap na walang kapaguran. Normally sa ating buhay, napapagod tayo, pero ang inanais ng Panginoon, na matulungan niya tayo na hindi mapagod. Kaya nga sabi dyan, ang pagkatao ay hindi dumarating ng basta-basta. Hindi ito natutukoy ng isang pagsabog ng galit o isang maling hakbang. Ang paulit-ulit na gawa ang siyang nagiging ugali at humuhubog sa pagkatao para sa mabuti o para sa masama. Ang tamang pagkatao ay mahuhubog lamang sa pamamagitan ng matyaga at walang pagod na pagsisikap sa paggamit ng bawat ipinagkatiwalang talento at kakayahan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip na gawin ito, marami ang nagpapadalas sa bugso ng damdamin o sa agos ng pagkakataon. Hindi dahil kulang sila sa mabuting material, kundi dahil hindi nila nauunawaan na sa kanilang kabataan, nais ng Diyos na gawin nila ang kanilang pinakamabuti. So itong pag-build ng character for eternity, hindi po ito basta-basta lang. Kaya maging maingat po tayong gamitin yung biyaya ng Panginoon para tayo ay lumago sa karunungan, sa kaluwalhatian, sa kabanalan. Kaya nga nais ng Panginoon na matrain, masanay tayong gumawa sa kanyang kalooban at sundin ang bawat hakbang kung papaano maging banal sa kanyang harapan. At ang tamang pagkatao ay mahuhubog lamang sa pamamagitan ng matyaga at walang pagod na pagsisikap. So magsikap tayo, huwag tayong mapagod na maangkin ng tagumpay. Kasi habang tayo nandito sa mundo, nakikipagbuno tayo. May times na natatalo tayo sa pakikipaglaban, pero ninanais ang Panginoon na bumangon tayo, na hindi tayo mapagod sa ating pakikipaglaban. Kaya nga, sinasabi dyan na hindi dahil kulang sila sa mabubuting material, kundi dahil hindi nila nauunawaan na sa kanilang kabataan, nais ng Diyos na gawin nila ang kanilang pinakamabuti. Kasi tayo mga kabataan, akala natin pinakamabuti na yung nagawa natin. Pero may pinakamabuti pa pala. Kaya nga mas galingan pa natin ang paggawa para sa Panginoon. Gumawa tayo sa lahat ng bagay na para sa Panginoon. Kung ang kabataan ngayon ay nagnanais tumayo gaya ni Daniel, kailangan nilang ilagay sa sukdulan ang bawat espiritual na litid at kalamnan. Hindi nais ng Panginoon na sila'y manatiling baguhan, nais niyang maabot nila ang pinakamataas na antas ng kahusayan. Nais niyang maabot nila ang pinakamatayog na baitang ng hagdan upang mula roon ay makalakad sila patungo sa kaharian ng Diyos. So ito po yung ninanais ng Panginoon sa atin bilang mga kabataan, na tumayo gaya ni Daniel, na manatili
sa prinsipyo ng kabanalan, sa kabila ng sa pagsubok sa buhay niya, na kahit buhay pa niya yung kapalit, kailangan nating ilagay sa sukdulan ang bawat espiritual na litid at kalamnan. Kasi hindi nais ng Diyos na sila'y manatiling baguhan. Hindi tayo dapat manatiling bago lang sa pananampalatayang ito, kundi kailangang maging mature din tayo spiritually. Huwag palaging bata. Nais ng Panginoon na maabot natin ang pinakamataas na antas ng kahusayan. So, napakaganda po yung plano at nais ng Panginoon sa atin para maangkin ito. At nais ng ating Panginoon na maabot din natin ang pinakamatayog na baitang ng hagdan. Kasi habang tayo ay nandito sa mundo, lumalago po tayo, hindi lang sa ating physical na pangangatawan, hindi lang sa ating physical na kaalaman, sa ating pag-iisip, kundi sa spiritual na buhay. Huwag nating sasayangin ang pagkakataong ito. Kaya nga sabi dyan, impluensya ng mga kaanib. So, we're talking about our companion, sa ating mga kasama araw-araw, sino yung ating nasasalamuha. Kaya nga sabi dyan, ang kabataan na umaalis sa kanilang mga tahanan at hindi na nasa ilalim ng pangangalaga ng kanilang mga magulang, ay sa malaking bahagi ay naiiwan upang pumili ng sarili nilang mga kaibigan. So, be wise tayo mga kapatid, kahit sa pagpipili ng ating mga kaibigan, baka tayo ay madamay, baka tayo ay maging maimpluwensyahan ng mundo, kundi kailangan maging influencer din tayo na may mapakilala si Kristo sa ating buhay bilang kabataan. Kaya dapat nating, sabi dyan, dapat nilang alalahanin na ang mata ng kanilang amang na makalangit ay nakatuon sa kanila at nakikita niya ang bawat pangangailangan at bawat tukso nila. So, nakakaalam po ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Kaya nga sabi dyan, laging mayroong mga kabataan sa paaralan na sa pamamagitan ng kanilang asal ay nagpapakita na ang kanilang isipan ay nahubog sa mababang anyo dahil sa hindi maingat na pagsasanay noong kabataan. Nakabuo sila ng isang panig na pagkatao. At habang sila'y tumatanda, nananatili ang mga kapintasan na ito upang dumisan ang kanilang karanasan sa pamamagitan ng aral at halimbawa. Ang mga kaluluwang ito ay nagliligaw sa mga mahihina sa moral na lakas. So, lagi nating pakatandaan bilang kabataan, hinuhubog natin yung kaalaman ng ating Panginoon sa ating buhay. So, ito po yung lagi nating pagsikapan na walang pagod na ating maangkin ang kabanalan. Kaya nga, laging mayroong mga kabataan sa paaralan na maipakita natin bilang kabataan sa loob man ng paaralan, sa tahanan, sa mundong ating kinagagalawan, ang katotohanan, ang kabanalan ng ating Panginoon. Dahil sa hindi maingat na pagsasanay ng ating mga kabataan, kaya tayo nakakabuo ng mga karakter na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Kasi simula sa bata pa, kailangan ang magulang talaga yung pinakaunang guro ng ating mga kabataan. Kung ang kabataan ngayon ay nagnanais tumayo gaya ni Daniel, so, ito na po yung ating napag-aralan kanina, nabalik lang po yung ating pag-aaral na ninanais ng Panginoon dito na sila'y manatiling dalisay sa harap niya. Kaya nais ng Panginoon na maabot natin ang pinakamatayog na baitang ng hagdan na lalakad patungo sa kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin na ang ating buhay dito sa mundo ay maipakita natin, mapakilala natin ang katwiran, ang kabanalan ng Panginoon. Kasi sa sarili natin, mahirap makapanagumpay. Pero kapag ang Panginoon na yung magpapagamit tayo sa Kanya, tayo po ay makakapanagumpay. Tayo ay Kanyang gagamitin. Mahalaga ang panahon, mahal na kabataan. So ito po yung sinasabi ng ating propeta na bawat panahon na ating ginugugol sa mga bagay-bagay ay mga panahong itong hindi na maibabalik pa. Kaya nga sabi dyan, mahalaga ang panahon. Sinasabihan tayong mga kabataan, huwag ninyong ipahamak ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsasayang nito sa walang kabuluhang gawain. So, bilang kabataan, napakadaming mga pakanaang kaaway. Ano yung dapat nating kaabalahan? So, hindi ninyo kayang maging pabaya sa pagpili ng inyong mga kasama. Ituon ninyo ang inyong isip sa mga marangal na katangian ng iba at ang mga katangiang ito ay magiging moral na lakas sa inyo upang labanan ang masama at piliin ang mabuti. Itaas ninyo ang inyong pamantayan. So, ninais ng Panginoon na maging influencer tayo.
na yung pamantayan ng kabutihan, yun yung maipakita sa ating mga gawa. Kasi hindi natin kayang maging hindi natin kaya sa ating sariling makapanagumpay. Pero nawa hindi tayo maging pabaya sa mga oras na pinagkaloob sa atin. Hindi natin ituon ang ating mga sarili sa mga walang kwentang bagay, bagkus gamitin natin ito na naayon sa kanyang kalooban. Ang inyong mga magulang at guro na may takot at pag-ibig sa Diyos ay maaring sumubaybay sa inyo sa kanilang mga panalangin araw at gabi. Maaari silang magmakaawa at magbabala, ngunit maging walang kabuluhan ang lahat ng ito kung pipiliin ninyo ang mga pabaya at mapanganib na kaibigan. So, dito mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon is very clear po na kahit anong sikap ng magulang na maituwid ang landas ng kabataan, kung pinipili pa rin ng kabataan ang maling direksyon, ay walang magagawa ang mga magulang. Choice na sa mga kabataan ano magiging kapalaran nila in the future. Kung hindi ninyo nakikita ang tunay na panganib at iniisip ninyong maaari kayong gumawa ng tama o mali ayon sa inyong nais, hindi ninyo matutuklasan na ang pampaalsa ng kasamaan ay palihim na dumudungis at sumisira sa inyong isipan. So, tandaan natin, kapag hindi natin nakikita sa ating sariling mga mata kung ano yung magiging resulta sa ating pagpili sa mga maling direksyon, ay patuloy pa rin nating pinipili ito. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon sa ating pag-aaral na nawa piliin natin ang kabanalan ng Panginoon. Piliin nating katotohanan. Piliin nating isipin ang mga kalangit na bagay para magabayan niya tayo at makita natin ano yung magiging resulta sa ating pagpili ngayon. Kaya nga si Kristo ang ating tanging pag-asa. Sa panahon na tayo nabibigo, sa panahon na tayo nanghihina, si Kristo ay dumanas ng kapighatian, pang-iinsulto at pang-aabuso. Sa kanan at sa kaliwa, siya ay sinalakay ng tukso, gayunman hindi siya nagkasala, kundi naghandog sa Diyos ng ganap na pagsunod na lubos na nakalulugod. Sa pamamagitan nito ay kanyang inalis magpakailanman ang bawat anyo ng dahilan para sa pagsuway. So, si Kristo po ang ating pag-asa. Siya po yung ating Kristo nakapalumpay sa kanyang sa mga kahinaan na kanyang naramdaman, naranasan. So, sa ating buhay, kung nakakaranas tayo ng mga ganitong bagay, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag tayong maging pabaya, huwag tayong maging kontento na lang, na ganito na ako, ganito na. Siya'y sinalakay ng tukso. So, tayo, nakakaranas din tayo ng mga tukso, napakadaming mga pagsubok, humihila sa ating mga gusto. Pero ang ninanais ng Panginoon na maging banal tayo sa lahat ng aspeto. Gaya niya na kahit siya ay lumalakad sa mundong puno ng kasalanan, pero kailanman sa bawat anyo o dahilan, siya ay sumusunod sa kanyang Ama ng may katapatan, ng may kabanalan, na walang pagsuway. Nawa ito po yung ating gawing halimbawa sa ating buhay. Tumingin tayo sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. Kaya nga sabi pa dito, siya ay dumating upang ipakita sa tao kung paano sumunod. Wow, napakaganda mga kapatid, very blessed po tayo kasi bitigyan niya tayo ng pagkakataon na sumunod kung paano ingatan ang lahat ng mga utos. So, dito makikita natin na yung kabanalan ng Panginoon ay maihayag niya sa buhay natin. At the same time, tayong nakakatanggap, tayo din po ay ipahayag din natin ito. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang siya'y kumapit sa kapangyarihang mula sa Diyos at ito lamang ang tanging pag-asa ng makasalanan. So, tandaan natin kung wala si Kristo mga kapatid, wala na, wala nang pagkakataon tayong maligtas, wala nang time na sinasayang ang Panginoon na tayo'y buhayin mga kapatid, kundi, sabi diyan, ito lamang ang tanging pag-asa ng makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang ang tao ay maging kabahagi ng banal na kalikasan. So, huwag po natin sasayangin ng pagkakataon na ito na makatakas sa kabulukan ng sanlibutan dahil sa pita ng laman. So, kahit nasa mundo tayo ng punong-puno ng kasalanan, maaaring dating mamuhay gaya ng ating Panginoon, buhay na may kabanalan. Kaya nga ipinagkaloob ng Diyos sa kabataan upang para sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit marami ang gumagamit ng mga kaloob na ito sa mga layuning hindi banal at hindi itinalaga. So napakadaming mga kabataan ngayon at very talented pero sinasayang lang nila ang mga pagkakataon na ito. Bakit kaya? Kasi nakikita ng kaaway
na magagamit ang talento ng bawat kabataan sa gawain ng Panginoon. At kapag hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, wala na pong ibang magagamit sa atin kundi ang kaaway. Kasi nga dalawa lamang po yung patutunguhan natin. Kung hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, talagang gagamitin tayo ng kaaway. So marami ang may kakayahan na kung pagyamanin ay magbubunga ng masaganang ani ng kaalaman sa isip, moralidad at katawan. Ngunit hindi sila nag-iisip ng mabuti. So ito lang po yung nakakalungkot isipin. Hindi ginagamit sa tama ang talento na pinagkaloob sa kanila. Kaya nga sa atin mismo sa sarili natin, paano natin ginagamit sa tama? O ginagamit ba natin sa tama ang ating mga gawa o ang ating mga talento na kaloob sa atin? Kaya hindi nila ibinibilang ang halaga ng kanilang mga hakbang. Pinapayagan nila ang kawalang ingat at kamangmangan na hindi nakikinig sa payo o sa kausaway. Ito ay isang kakilakilabot na pagkakamali. Ang mga kabataan ay magiging mahinahon at mapag-isip kung kanilang mauunawaan na ang mata ng Diyos ay nakatuon sa kanila, na ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa paghubog ng pagkatao at sinusukat ang moral na kahalagahan. So ito yung lagi nating tatandaan, na ano man yung ginagawa natin, nakakaalam ang Panginoon. Ano yung motibo na ito? Kaya gamitin natin ng may katalinuhan ng ating panahon, ng ating talento para sa kanyang kaluwalhatian. Kasi hindi natin binibilang ang halaga ng ating mga hakbang. Minsan nagmamadali tayo sa mga bagay na ninais natin, pero ang ninanais ng Panginoon ay hindi natin nagagawa. Kaya nga pinapayagan natin na hinahayaan natin yung panahon na lumipas, ay winawalang ingat natin ng may kamangmangan na hindi nakikinig sa payo o sa mga saway ng ating mga magulang. Kaya pakatandaan natin bilang kabataan ay tunghayan po natin na kapag tayo isinasaway, kailangan tayong makinig, dahil kapag tayo pinapayuhan, kailangan nating tanggapin, dahil ito po yung ninanais ng Panginoon para maituwid yung ating mga pagkakamali. Kaya nga mga kabataan, take note mga kapatid, na ang pagiging mahinahon at mapag-isip kung ating mauunawaan na ang mata ng Diyos ay nakatuon sa atin, mga anghel sa langit, mga tao sa ating paligid, nakakakita sa atin. Ano man yung ginagawa natin, recorded po yan mga kapatid. Kaya ano po ba yung nais nating itala ng langit sa ating buhay ngayon? Ang Diyos po nagbabantay at naghuhubog siya sa ating mga pagkatao at sinusukat niya yung moral na kahalagahan. Paano ito na-develop sa ating buhay? Kaya nga mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Just to Young People, nawa ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin na ng mga talento ay ma-improve, lumago ito sa atin. At kung tutunghayan pa natin yung ating mga pag-aaral dito, ay napakadami nating sinasayang na pagkakataon para sana sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero winawalang bisa natin ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga sa atin, nakikita na natin yung resulta ng ating mga paggawa. Kailangan na natin yung pagbabago na ninanais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya mga kabataan, kailangan tayong maturuan ng maingat at may panalangin upang maitayo natin sa ating buhay, sa ating karakter, sa matibay na pundasyon, sa kabanalan ng Panginoon. At ito po yung dahilan na tayo ay binuhay dito sa mundo, upang magkaroon tayo ng kaalaman na nanggagaling sa langit at magkaroon tayo ng kaisipan na makalangit. At nawa ang ating mga talento na dapat gamitin para sa Diyos, dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating mga gawa. Dahil kung hindi natin ito wastong ginamit ng tama, mananagot tayo sa paggamit ng ating buhay at talento. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong mga katanungan regarding sa ating chapter review ng Messages to Young People, please comment down below mga kapatid, upang atin pong malinaw na maiintindihan bilang kabataan. Hindi lang po yan para sa mga kabataan, kundi sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat ng mga tao sa ating mundo. Kung ikaw ay tao, ikaw ay binibigyan ng katotohanan na ito, kailangan mong pangalagaan ng mahusay ang iyong talento at ang iyong panahon, dahil alam ng Panginoon ang ating mga motibo at mga layunin. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, and hanggang dito na lang. Paalam.